Good morning, my dear brothers and sisters, and good morning to all those who are following us via online live streaming. The Lord and His disciples were in Caesarea Philippi. It is a region far from Jerusalem, far from the watchful eyes of the Pharisees, far from Herod's jurisdiction. They were kind of situated in a province. And that is why they could act freely. They were not looking around for people who may be watching them. They were on retreat, so to say. And so, they can freely say the things they want to say. And here in the gospel, the Lord had two questions to the disciples. What do people say that I am? Anong opinyon ng mga tao tungkol sa akin? Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Imagine the look of surprise in the face of the disciples. Why is he asking that question? Why is he asking our opinion? Bakit nagtatanong yan sa atin? Mahalaga ba yung sasabihin natin? At dito ay pinakita ni Jesus yung pagpapahalaga sa kanila, na mahalaga para sa kanila kung ano ang kanilang sasabihin. Hindi sila dapat matakot na magsalita. Kaya't ang mga alagad ay nagsalita. Well, ang sabi ng iba, ikaw si Juan Bautista. Ang sabi ng iba, ikaw ay si Elias. Yung sabi naman ng iba, ikaw si Jeremias o isa sa mga propeta. Yun ang naririnig namin at yun ang sinasabi namin sa iyo. It's very good in any relationship to be able to say what you wish to say with all honesty. Kasi merong mga ganun tao, ayaw yung maririnig ng hindi niya gusto. Ang gusto lang niya marinig ay yung pabor sa kanya. Kaya ang mga nakapaligid sa kanyang tao ay yung mga taong ang sasabihin sa kanya ay yung gusto niyang marinig. The yes men and the yes women, they were afraid to talk, to be honest. Kasi hindi magugustuhan ang kanyang maririnig. Pero ang Panginoon hindi. Malaya niyang tinatanong ang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Let us learn from that, my dear brothers and sisters. Sometimes, truth hurts. Di ba? Masakit mapakinggan ng katotohanan. Pero kung ang katotohanan ang dapat nating marinig, dapat nating pakinggan. Kung ito'y sa ating ikalalago, kung tayo ay takot magsalita, baka matanggal tayo sa trabaho, baka hindi na tayo ituring ng kaibigan, baka maalis tayo sa listahan ng mga bibigyan ng yaman, ang sasabihin na lamang natin ay yung gusto niyang marinig at hindi yung dapat niyang marinig. Let us learn from the experience of the disciples. Let us learn from the experience of the Lord. So, yun ang sabi ng mga alagad. Ito ang naririnig namin. Ito ang gusto naming sabihin sa iyo. But that did not end there. There was a second question. After asking, what do people say that I am? He asked them point blank, but what do you say? I'm interested also to know, what do you say? Mas lalo siguro lang silang nagulat
Nagulat na sila sapagkat tinanong sila kung anong kanilang opinyon. Pero ito, mas lalo silang nagulat sapagkat tinatanong sila, ano sa palagay ninyo? Sino ako? Who do you say that I am? And Peter, on behalf of the 12, of the 11, said, "You are the Christ, the Son of the living God." You are the Christ. You are the Messiah. My dear brothers and sisters, these two questions are also being asked of us today. Anong sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus? What do you hear? What do you know about Jesus? But more importantly, who is Jesus for you? Who is Jesus for you? It is important that we have our own knowledge of Jesus. It is important to know who Jesus is for us. Nung bata po tayo, tinuturuan tayong magdasal. Tinuturuan tayong magsimba. Tinuturuan tayo ng mga magagandang asal. Nung lumaki tayo, hindi na tayo dapat umaasa sa turo ng iba. Tayo na mismo ang dapat na magkaroon ng sariling paniniwala, ng sariling pananaw, ng sariling pananampalataya. Sino si Jesus para sa iyo? Hindi na yung kung anong sinabi ng lola mo o kung yung anong tinuro ng nanay mo. Ikaw, sino si Jesus para sa iyo? Bakit po importante yon? Bakit importanteng meron tayong sariling pananaw tungkol kay Jesus? Sapagkat maraming hihingin si Jesus sa atin. Jesus will demand so much from us that if our knowledge of Jesus is shallow, mababaw, agad-agad tayong bibitiw. You know, after this scene, after this episode, the Lord will begin to predict what is going to happen to him in Jerusalem. After this episode, the Lord will begin to preach about death, about sacrifice, about crucifixion. He will predict his own passion. Parang sinasabi niya, ngayong nakilala niyo na ako, ito ang mangyayari sa akin. Dadakpin ako, pahihirapan ako, ipapako ako sa krus. It is not a pretty picture. At ganun din na sinasabi niya sa inyo, sinasabi sa atin, sino ako para sa iyo? Sapagkat kung hindi malinaw yan para sa atin, baka pag may hiningi si Jesus sa atin, hindi natin kayang ibigay dahil hindi natin siya ganap na nakikilala. Kung isang taong hindi nyo kilala ay lumapit sa inyo at sinabing, pautangin mo nga ako ng 100 piso, ng 100,000 piso, 100,000 pesos, pautang naman. Hindi mo kilala. Ibibigay mo? Pauutangin mo? Teka muna, ngayon lang tayo nagkita eh. Ngayon lang tayo nagkakilala eh. You will not give that because you do not know the man. You do not know the person. Do we really know who Jesus is? What is He for us? Because He will demand many things from us. Alam po ninyo,
nung nag-aaral ako sa seminaryo, nung kami seminarista, isa po sa mga naging rektor ko ay si Cardinal Rosales, yung pong former ex-bishop of Manila. Siya Bishop Rosales pa noon. He gave so many conferences to seminarians. And one of the conferences, in one of the many conferences that he gave, he told us this: mahirap ang buhay ng pari. Imagine, nasa loob ka ng seminaryo, yun ang sasabihin sa iyo ng rektor, mahirap ang buhay ng pari. Huwag niyo sabihin, hindi ko yan sinabi sa inyo. No? Mahirap ang buhay ng pari. Kaya ang isang seminarista, nasa loob ng seminaryo ng 5 taon, 6 na taon, 8 taon, 11 taon, bago maging pari. Sasabihin niyo siguro, ang tagal-tagal naman pala niyan. Ano ba ang hirap ng magmisa? No? Okay? Ang dali-dali namang magmisa. Hindi lang po yun. Yung mga taon mo sa loob ng seminaryo ay dapat na mga maging taon na kung saan unti-unti mong nakikilala si Kristo. Those years in the seminary should have been years during which you learn to know Jesus even more. Kasi pag hindi mo kilala si Jesus at pag may hiningi siya sa iyo, baka hindi mo ibigay. Sabihin mo, sino ba itong humihingi sa akin ito? Do you really know Jesus? Who is Jesus for you? A Savior? A friend? An ATM that you remember when you need something? A gasoline station where you go to when you need to be filled up? Who is Jesus for you? Who is Jesus for us? My dear brothers and sisters, in this Eucharist, in this Mass, let us pray for that gift, that the Lord will reveal Himself to us even more deeply, that we may know Him even more. Amen.